So para sa akin, walang problema kapag nalugi. Basta at the end of the day mga ka-farmers, masaya pa rin tayo sa ginagawa natin. At saka meron tayong pera na pwede nating gagastusin kung meron tayong gagastusan. Hello mga ka-farmers, ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito, magbebenta na naman tayo ng mga manok. Kahit lugi, kailangan nating ibenta mga ka-farmers. At ang rason yan, mamaya sasabihin ko sa inyo. So ito, itatali muna natin yung mga ibebenta natin. Let's go. Ito na mga ka-farmers, yung mga manok natin. 12 yung ipatitimbang natin. So titingnan natin kung ilan yung aabutin nito. So punta muna tayo doon. Let's go. Sige, 4.6. Gamay ra din yung kwadro. Kumprang Mga kung wala yung ulan mag. 4.5. 5. 4.5. 4.5. Bitaw, murag ipulungan. Tulungan niyo. Bitaw. Oh, 2040. Landong yan itong nanay ko nahawan lagi. Murag na gipulungan. tulungan manoon niya. Nakay 10. Yung tatawan. Pera. Okay, thank you kayo. Hi sa vlog. Muna atong comprador diri. Sambong kita. So yun mga ka-farmers, nakauwi na tayo galing sa pagpapatimbang o pagbebenta ng mga manok. So ang kinita natin ito 2,050 o 2,040 dahil nagsukli ako ng 10 pesos. So ito yung kinita natin sa 12 ba yun na mga manok na binenta natin. So kung tatanungin nyo ako, lugi ba ako doon, ay masasabi ko is lugi naman. So lugi tayo doon dahil ilang buwan natin yung pinapakain. Tapos yun, mura lang ang bilihan kasi dito sa amin. Marami ding nagtatanong sa inyo or maraming nagko-comment na wag ibenta daw dahil napakamura. Pero mga ka-farmers, meron akong reason kung bakit natin binenta yung mga manok na yon. So unang-una, yung isang rason natin ay kailangan natin ng pera. So yun yung main reason talaga. Pangalawa, yung mga manok na yon ay hindi ko rin magagamit. So yung iba doon ay reject na. So yung mga manok panabong natin na mga reject, yung balik ko yung kanilang mga daliri. So hindi na natin pwedeng magamit yun dahil paglalaki yon, pag ibebenta, hindi naman bibili yung mga mananabong ng mga may diferensya sa paa. So ang option talaga nun mga ka-farmers ay katayin natin. Pangalawa is ibenta na lang. Kung hindi natin makatay, ibenta na lang. So yun yung ginawa ko para hindi tayo palaging nagpapakain sa kanila at gumagastos sa mga manok na alam naman natin pagdating ng panahon ay kakaunti din ang maibenta or baka hindi natin maibenta. So baka kakatayin lang din natin. So yun yung isa sa mga rason na itong mga manok na nandito, yung mga reject natin na mga manok na hindi mapapakinabangan, ay kailangan nating i-dispose para hindi na tayo mas gumastos pa sa kanila ng patuka. So para makat yung pagbibigay natin ng patuka sa kanila dahil alam naman natin napakamahal yung feeds ngayon. So yun. So marami ding nagsasabi na napakamura talaga yung bilihan dito. So murang-mura talaga. Ang bilihan nila doon mga ka-farmers is 140. Pero yun nga, so sabi ko, baka pwedeng i-150. Sumang-ayon naman sila mga ka-farmers na i-150 per kilo yung benta natin. So yun ay siguro pangatlo na napagbebenta natin sa kanila. So yun sila lang din yung kumukumpra dito sa amin. Wala nang iba. Meron sa Malatapay pero malayo na. So babiyahe pa tayo doon, pero dito na lang para mas mabilis. At yung pangatlong rason mga ka-farmers ay kailangan nating magbawas ng manok. Dahil super gastos na talaga yung manok dito dahil marami tayong manok, especially marami na tayong layers. Siguro abot yan ng 75 pieces o 75 heads na mga layers. Kaya doon tayo magpo-focus dahil sa mga layers na yon, doon tayo makakalaki ng income dahil kapag nag-generate na yun ng mga itlog, pwede na natin yung ibenta. Yun kasing mga for meat type like mga native, hindi kasi pareha sila sa heritage breed na paglaki continuous yung kanilang pangingitlog. Sa mga native kasi hindi sila palaging nangingitlog or pag itlog nila ng 10 piraso naglilimlim sila. So matagal makapag-produce yung mga native. Kaya for ibenta na lang natin sila
sa murang edad pa nila para hindi na tayo malalakihan sa gastos. At kung hindi ko naman ginawa yun mga farmers na ibenta yung mga manok na yun, ay palagi pa tayong magsusuklay sa kanila ng pagkain, patuka at gastos pa rin. So wala na, luging-lugi na talaga kapag nangyari yon. So para hindi na malubog sa lugi yung ating manukan, ibenta na natin sa mas maaga pang panahon. Kung sasabihin nyo, paano yan, nalugi ka na? So ayos lang mga ka-farmers, kahit na lugi tayo, at least meron tayong pera na mapapakinabangan, at the same time masaya tayo sa ginagawa. So para sa akin, walang problema kapag nalugi, basta at the end of the day mga ka-farmers, masaya pa rin tayo sa ginagawa natin, at saka meron tayong pera na pwede nating gagastusin kung meron tayong gagastusan. Alright, yun nga mga ka-farmers, nakakahinayang dahil nabawasan na tayo ng manok, pero ayos lang din dahil yung ibang mga manok natin ay mapufocus natin sa pagpapakain, sa pagpapalaki, sa pagpapaitlog. So yun yung main goal natin, na yung mga manok natin na natitira, yun yung ating papakainin ng maayos, at magbabaka sakali tayo mga ka-farmers in the future na susuklian din yung pagod at hirap natin. So sa kanilang pamamaraan, yung mga manok natin ay yung pagbibigay ng magandang klase ng mga itlog, maraming itlog, para naman meron tayong ibenta. So pwede din nating mag-breed tayo ng mga layers natin, at yung mga sisi pwede din nating ibenta. So yun yung isa sa mga mindset ko mga ka-farmers dito sa aking manukan. So yung iba kasi ang gusto nilang mangyari ay kumita ng kumita. So okay naman yun mga ka-farmers, na dapat kang kumita talaga sa pag-aalaga ng manok dahil hindi naman biro yung gastos nila. Pero sa akin kasi, ito kasi yung passion natin, ito yung hilig. So kahit lugi ako, ay happy pa rin ako dahil nakapagbenta tayo ng manok, at masaya sa ginagawa natin. Kanina pala mga ka-farmers, bago ako nagkuha ng ibang mga manok, yung sa kapitbahay namin na manok dito na lumaki, gumagala dito, ay nadakip ko, kaya sinama ko na doon sa pagbenta. Ito na lang, meron pang isang inahin na hindi ko na kuha dahil napakailap. So sa kapitbahay din namin yan, at plano ko rin yang kunin at ibenta, pero baka sa susunod na mga linggo kapag nadakip ko yung manok na yan dahil napakailap. So yung isa, wala na akong naging problema dito dahil yung nakagala lang dito na manok ng kapitbahay ay palaging kinakaskas yung ilalim ng kulungan natin. So yung mga ipot ng nasa ilalim ng kulungan ay nag-scatter na o nagsala. So di ko gusto kasi yun mga ka-farmers dahil malaking linisin na naman yun. So mapapansin nyo dito sa aking manukan, wala akong mga naka-free range na mga manok dahil yun ang iniiwasan ko, na magkakalat sila dito sa manukan. So talagang labor intense talaga kapag nangyari yun. So kung mag-free range man ako, meron akong nakalagay ng mga net para hindi pumunta dito sa loob ng bahay yung mga manok. Dahil noon kasi nag-free range ako ng mga manok dito, pinapakawalan ko lang yung iba, pumapasok doon sa loob ng bahay at doon na umiipot. So napaka hindi malinis mga ka-farmers kung ganun yung mangyayari. So yung mga dumili na nasa loob, at madadagdagan naman natin yung ating paglilinis. So yun. So mas maganda talaga at mabilis maibenta yung mga native na manok. Ang problema lang, matagal nating mapapalaki sila. Pero kung maayos na pamamaraan yung pagbibreeding natin, or magawa natin ng pamamaraan na i-crossbreed sila, ay mas maganda at mabilis nating maibenta. So ito, meron tayong mga manok dito. Ito yung mga asil natin ng mga inahin. Hindi ko naibenta ito mga ka-farmers dahil plano kong gamitin ito. So crossbreed natin or pure sa mga asil natin dito, at ang magiging anak nito, yung mga iba, ay pwede nating ibenta dahil alam naman natin itong mga asil o Holohano ay maganda yung pangangatawan, mabibigat at malalaking mga manok. So yun yung isa sa mga reason na hindi ko ibinenta yung mga asil natin sa ngayon. So plano ko pa magawa ng breeding pen dito na malaki at ilalagay natin ito para makapag-produce tayo ng marami nito. So napansin ko kasi na mas mabilis nating mabenta yung mga native, at ngayon sa panahon ngayon yung mga heritage breed ay hindi na masyadong binibili yung karne doon sa mga komprador or sa mga restaurant. Meron lang pa ilan-ilan ng mga restaurant o selected na restaurant na bumibili nito, pero kalimitan hindi talaga natin maibenta dahil ibang klase din yung mga heritage breed. Although yung karne nila ay kasing sarap lang ng mga native, pero yung body structure nila ay ibang-iba sa mga native na mga manok. Nga pala kanina mga ka-farmers, nung nakaraang linggo nagbenta ko ng manok na merong halo ng white leghorn cross na nakakross sa barred rock. Yun yung binenta natin nung nakaraang linggo.
At sabi nung bumili ay baka hindi mabenta nila doon sa kanilang amo dahil nga yung cross ito ng heritage breed at white leghorn pa. Pero nung binalikan ko kanina at tinanong ko na okay lang ba na ibenta yung mga crosses natin, ay sabi naman niya hindi naman nagrereklamo daw yung kanilang pinagbentahan doon sa kanila o yung amo nila. So dinala ko yung tatlong huling tatlong crosses natin ng Rhode Island Red at saka White Leghorn ng mga lalaki ay binenta na rin natin. So wala na tayong crosses ng Rhode Island Red at saka White Leghorn ng mga lalaki. Ang natitira na lang natin, merong 3 yung mga babae. So binenta na natin dahil para mabawasan din natin yung mga alaga dito. Alright? So yun lang mga ka-farmers sa video na ito, at yung pera na kinita natin ay gagamitin naman natin pambili ng feeds. So yun lang din naman isa sa mga purpose natin na meron tayong supply ng feeds sa ating mga alagang manok para matustusan yung kanilang pangangailangan. At kung merong mga extra nito ay saka na natin gagamitin or ibibili ng pampalamig. Alright, so yun lang mga ka-farmers. Salamat sa panonood at see you in my next vlog. Happy farming! Woo!